Na ang gawin ni Pinky Lacson, ipatawag sa Senate Blue Ribbon Committee hearing yang dating mga sundalo na yan para malaman sino ba talaga nagsasabi ng totoo. Ang ginagawa ni Lacson, ang ginawa niyang komite ay ang media. Bakit hindi na lang kaya alisin itong si Lacson sa Blue Ribbon Committee hearing o sa Blue Ribbon Committee? Ang ipalit na maghi-hearing is sa Senator Rodante Marcoleta. Ang INC, ang mga 18 Maris. Bakit? Bakit gusto nilang palitawin? Gusto nilang sanayin ng tao na ang 18 Maris na uutusan. Kasi alam naman yan sa INC, masunurin lahat ng member dyan. Dahil hindi naman dahil sa kanilang leader, no? Dahil sa kanilang doktrinang tinanggap na kung saan tumatalima sila doon sa aral na itinuturo ng leader na galing din naman sa Biblia. Yon, ang napakinggan ninyo, ang tinig ng karunungan na kaanib sa INC at si munting kaalaman naman na kaanib din ng INC. Grabe talaga, no? Etong si tinig ng karunungan. Bakit? Natunghayan na ninyo, nasaksihan ninyo. Ginawang Pinky Lacson si Senador Ping Lacson. Ganyan ba talaga ang tatak pagkaanib ka sa Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo? Yung paggamit lamang ng pangalan, para bang iniinsulto na imbis na tatalakayin ang isyu. Sinisiraan ang pagkatao. Tatalakayin natin ito mga kapatid, samahan niyo ko. Kumusta? Welcome. Ito inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kung saan man kayo ngayon nakabase, nagsubaybay, lalo na sa iba't ibang bahagi sa ating bansa at sa mga OFWs sa iba't ibang bahagi sa ating mundo. Naniyahan natin na i-comment ninyo kung saan kayo nakabase para alam natin kung saan napaabot ang videong ito. Sa lahat nating mga suking taga-subaybay, di natin patatagalin na ang ating pagtalakay ngayon dahil ako ang inatasan sa punto por punto na ang pakinggan muna natin sa pagkakataong ito mga kapatid, yung banat at meron pala tayo diyan sa ating YouTube, meron tayong Boses ng Masa. Ang katanungan ay malinaw. No? Ang katanungan diyan, pabor ba kayo? Pabor ba kayo? Pabor ba kayo? Napalitan ni Marcoleta si Lacson sa Blue Ribbon Committee? So, pabor ba kayo? Yes or no lang yan, mga kapatid. Okay, pakinggan na natin. At magbigay tayo ng reaksyon nitong si Tinig ng Karunungan. Matapang pong kinol out ni Senator Rodante Marcoleta si Senator Ping Lacson sa naging speech niya po sa plenary session netong nakaraang araw. Ang dahilan po ni Senator Rodante Marcoleta sa pag-call out dito kay Pinky Lacson. Yan. Di ba? Ginawa niyang Pinky Lacson si Senador Pampilo Lacson. Kung si Senador Marcoleta kaya ang ibahin ang pangalan, ano kaya ang maramdaman niya? So sabi nitong si Tinig ng Karunungan na mabuti raw daw na palitan etong si Senador Pampilo Lacson ni Senador Rodante Marcoleta dahil hindi pa raw na imbestigahan sa Blue Ribbon Committee itong paglitaw sa 18 Marines. Pero balikan muna natin yung record ni Senador Marcoleta noon. Hindi ba nagpakilala siya na may surprise witness at yun ay si Gutisa? Matapos ipresenta niya yung surprise witness niya, abay, nabisto na yung affidavit pala nito ay piki, napatunayan kahit na sa korte na piki ang kanyang affidavit. Questionable ang affidavit ni Gutisa.
Ngayon, ang tanong, dahil sa dali-daliang pagpresenta ni Senador Rodante Marcoleta sa surprise witness niya na si Gutesa, asan na ngayon si Gutesa? So kung totoong matibay ang ebidensya, bakit biglang nawala sa eskina ang surprise witness na ipinagmamalaki noon ni Rodante Marcoleta? Kaya, bago punahin si Senador Lacson na ginawa niyang Pinky Lacson kung bakit wala pang investigasyon, dapat din unang sagutin. Ano na ba ang nangyari sa surprise witness ni Senador Marcoleta matapos mapatunayang peke ang affidavit? Ibig sabihin, kung ang sariling witness ay hindi niya mapanindigan at hindi na makita kung saan, paano magiging batayan iyon para sabihing mas karapat dapat siyang humawak sa Blue Ribbon Committee para sa naturang investigasyon? Di ba? So, tuloy natin. Ay bunsod po ng kabagalan ni Lacson. Yung kabagalan niya, yung kawalang katarungan Sandali muna, maraming salamat kay bro Oliver Oliveros diyan sa Roma. Maraming salamat bro. Okay, tuloy natin. niya, yung hindi niya pagiging patas, Yung kabagalan umano, yung ang ating gawa ng reaksyon dito ay bahagi lang muna dahil ako ang nakasign kasi mga kapatid. Hindi patas umano, bagal. Kung tandaan natin kumpara kay Senador Marcoleta. Hindi mabagal si Senador Marcoleta nung i-presenta niya ang surprise witness niya. Di ba? Pero ang tanong, binusisi ba niyang mabuti bago i-presenta yon? Pati na ang affidavit? So anong nangyari ngayon? Nawala sa eskina at kahit si Marcoleta, di na niya matuntun kung saan na yung kanyang surprise witness. So, si Senador Lacson, nagiging investigador siya, kaya sinabi ni Senador Lacson na dapat imbestigahang mabuti muna yung pahayag nitong nagpakilalang 18 Marines. Napatunayan ng Armed Forces of the Philippines na 4 sa kanila ay hindi lehitimong Marines, hindi talaga sundalo umano. So, kaya ayaw nila na talakayin ang Estado dahil sinisiraan lang umano yung kredibilidad ng lumitaw na saksi. Pero, bago pa lang, may inilabas na computation kasi si Senador Lacson na kaduda-duda umano at kung ipatawag itong 18 nagpakilalang Marines na nauna na ang kinumpirma sa Armed Forces of the Philippines na 4 nito'y hindi lehitimong sundalo, kaduda-duda umano yung delivery na sa 500 million na nahatid kada araw. At kinukompute ito ni Lacson na nangangailangan daw ito ng 1,610 na deliveries para ihatid yung 805 billion. No? 805 billion. So, yun ang may computation siya. No? No. Oo, yun talaga. So, kailangan umano na aabutin umano ito ng mahigit na 4.4 na taon kung tuloy-tuloy ang pag-deliver sa naturang salapi. So kung isasama umano ang pagbaba ng pera, yung pagbibilang
at pag-repack at yung pag-load muli, sabi sa computation ni Lacson, maaaring umabot ito ng 5.5 na taon sa buong operasyon. Kaya sinabi niya na ito'y magiging isang logistical nightmare daw at problema sa supply ng cash sa buong bansa. Bakit? Ayon sa argumento ni Lacson, ang 805 billion ay malaking bahagi sa physical cash sa Pilipinas. So halimbawa, noong taong 2024, nasa 2.7 trillion ang kabuoang physical na pera sa ating bansa. So kung totoo yung aligasyon ayon kay Lacson, halos 15% sa lahat na cash sa Pilipinas ang dumaan lang sa isang tao o isang grupo. So, para kay Lacson bilang investigador, napakahirap umanong mangyari. Ito, kung hindi napansin sa bangko, lalo na ang sistema ng pananalapi. So, sa madaling sabi mga kapatid, ang dahilan kung bakit sinabi ni Senador Pampilo Lacson na hindi kapani-paniwala, sobrang bigat umano ang pera at ayon sa kaniyang computation at pinag-aralan, talaga nila umabot sa 805 tons. Libu-libong delivery ang kailangan taon. At aabutin ito para gawin ang malaking bahagi ng cash ng buong bansa ng lalo na ang sangkot. Kaya sinabi niya, kung hindi kayang ipaliwanag ito sa mathematics at sa logistic, bagsak daw umano ang kredibilidad. At dahil bagsak ang kredibilidad, kung ipatawag daw umano itong 18, mauuwi umano sa pagkukulong kung mapatunayang nagsinungaling. Okay, tuloy natin. Yung pamimili niya sa mga taong ituturing niyang testigo laban sa mga sangkot niya dyan sa anomalya ng flood control. Sandali muna. Sa ating katanungan, pabor ba kayo na palitan ni Marcolita si Lacson? May 32% yes, 68% no. Ayan ang makita natin. Okay, tuloy muna natin. Control projects, kagaya halimbawa ng 18 ex-soldiers. Yung kamakailan ay mga Bakit sinabi nilang 18 ex-soldiers talaga na nauna nang sinabi ng bakit igiit talaga nila na itong 18 nagpakilalang ex-Marines ay lahat puro Marines na sinabi na ng Armed Forces of the Philippines, 4 sa kanila ay hindi lehitimong sundalo. Tuloy natin. Pero nauna nating tinatalakayan yung sinabing yung reaksyon na ilan sa kanila dito na nagpakilalang mga Marines ay kaanib ng INC. Sinagot natin din kanina si Munting Kaalaman. na nagpakilalang mga delivery men ng male-maletang pera mula kay Zaldico patungo doon sa iba't ibang mga personalidad, malalaking mga tao at opisyales ng gobyerno. Imbis na ipatawag ni Pinky Lacson yan sa kanya Ayan, binago talaga niya ang pangalan, Pinky Lacson, no? Para bang ginawa niyang bakla si Senador Lacson kaugnay sa kaniyang pahayag. So, imbis na ang issue ang tatalakayin, dito makita natin na grabe talaga. Binanatan dito si Senador Lacson, binago ang pangalan at gustong palitan daw para sa kanya ni Senador Marcolita. Tuloy natin. komite dyan sa Blue Ribbon at doon pagtatanungin, abay ang ginagawa ni Pinky, dinidiscredit niya
kinakarakter assassinate niya sa pamamagitan po ng iba't ibang konklusyon, spekulasyon, mga assumption niya, at ang gagawin niya, ilalahad niya yung mga yon sa media. Magpapa-press con siya, magpapa-interview siya, at doon niya pagsasasabihin yung kasiraan. Diba, ganon din si Marcoleta? Nagpa-press con din siya. Diba, ganon din siya? Nagpa-interview din siya. May sarili din siyang program sa INC TV. Diba? Ganon din si Marcoleta. Oh. So, ang sabi ni ikumpara natin kay Marcoleta, 'di ba? Totoo. Dali-dali ang aksyon ni Marcoleta at sa dali-dali diyang aksyon na ipresenta agad ang surprise witness na si Gutesa. So ano nangyari? 'Di ba? Sunog ang presentasyon ni Marcoleta. So nagsasayang lang sila ng oras sa presentasyon ni Marcoleta. Sa pahayag ni Gutesa na napatunayang ang kanyang affidavit ay piki daw. Okay. Yung paninira niya doon sa 18 mga dating sundalo, imbes na ang gawin ni Pinky Lacson, O bakit sinabing 18 talaga kung kinumpirma na ng Armed Forces of the Philippines na 4 sa kanila ay hindi lehitimong sundalo? Bakit pa ulit-ulit pa para sa side nitong kaanib sa INC na 18 sundalo talaga? ipatawag sa Senate Blue Ribbon Committee hearing yung dating mga sundalo na yan para malaman sino ba talaga nagsasabi ng totoo. Ang ginagawa ni Lacson, ang ginawa niyang komite ay ang media. Bakit hindi O paano ga magiging komite ang media? Nagpa-interview. Kumo ba si Senador Rodante Marcoleta nagpa-interview, nagpa-press con din, may sariling program sa TV ng INC. Ibig ba sabihin, ginawa din niya na komite ang media? Tuloy natin. na lang kaya alisin itong si Lacson sa Blue Ribbon Committee hearing o sa Blue Ribbon Committee, ang ipalit na maghihiring is sa Senator Rodante Marcoleta. So ang ipalit daw na maghihiring. Kaya payag ba kayo na si Senador Rodante Marcoleta na daw umano ang papalit kay Lacson? Kaya meron tayong boses ng masa diyan. Pabor ba kayo na palitan ni Marcoleta si Lacson sa committee? Yes or no? Sa ngayon, 32% ang yes, 68% ang no. Okay, tuloy natin. Mga kapatid, bago tayo papasok sa punto por punto, bahagi lang muna ang ating bigyang reaksyon kaugnay dito. No, dahil may napakagandang topic na tatalakayin natin mamaya sa punto por punto. Tapos itong si Lacson, ilagay na lang sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. So ilagay na lang umano si Lacson sa kapisanan ng mga broadcaster sabay tawa niya. Di po ba may radio program si Marcoleta? Di po ba si Marcoleta nagpa-interview din? At may bahagi sa interview na nag-aaway sila sa media. Diya? Merong bahagi sa interview na nauna ng ating tinatalakay dito mga kapatid. At nagpa-press con din siya. Kaya kung sundin natin ang kanyang argumento, pwede ba na si Marcoleta din, gawin na lang niyang committee ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas? Okay, tuloy natin. Di po ba gawing presidente ng mga namamahala dyan sa media? Total, puro naman siya interview eh. Parang mas nagiging nakikita. Ganun din si Marcoleta, puro interview. Naalala ninyo ang interview kaugnay sa mainit na issue? Yeah? Sa Spratly? May bahagi doon na hiniling ni Marcoleta sa Senado na tanggalin umano yung bahagi na yung Kalayaan Island Groups ay isusuko na. So, hiniling yan ni Marcoleta na tanggalin yung pahayag na yan. So, ibig sabihin ba,
Nung sinabi niya, di niya mismo pinag-aralang mabuti? Okay, tuloy natin. natin, mas mabisa siyang tagapanguna sa social media trolls kesa dito sa Senate Blue Ribbon Committee, di po ba? Puro ka papeskon, puro ka naman din spekulasyon. Anong nangyari sa investigasyon? Wala nga. Kaya So, walang nangyari umano sa investigasyon nga. Ah, alam natin na si Marcoleta at kahit si Tinig ng Karunungan, yung mga diskaya, gusto talaga nilang gawing state witness. No? Pero, ang malaking katanungan kasi diyan, bakit tinututulan ni Marcoleta yung offer ng Department of Justice kaugnay sa restitusyon? Ilan na sa mga tinanggap na state witness ang nagsauli ng milyong-milyong halaga na salapi. Pero tutol si Marcoleta diyan kaugnay sa mga diskaya. Ano bang relasyon ni Marcoleta sa diskaya? Pero sabi niya, hindi daw umano nag-abogado siya. Oh. Pero bakit tutol talaga siya? Kung ang mga naging state witness ngayon ay isinauli na nila milyon-milyon na halaga pabor sa gobyerno. banatan ka ni Senator Rodante Marcoleta eh. Pero mamaya natin ipapanood sa inyo mga kababayan yung speech ni Senator Rodante Marcoleta. Meron lang po akong ipapanood muna sa inyo na isang balita na tiyak dito manggagalaiti kayo eh. So tiniyak na niya na sa balitang ito manggagalaiti talaga umano. Ano ba itong balitang ito na kung mapanood natin ay manggagalaiti na umano? Ito, uusok na naman ang ilong ninyo mga Uusok ang ilong ninyo. Tingnan natin. kababayan kasi nung napanood ko to, talagang maski ako halos makapagsalita ng hindi maganda, Grabe ha. Halos makipagsalita na siya ng di maganda pero pinipigilan lang daw niya. pigilan ko lang ang sarili ko eh. Sige, panoorin natin kung ano itong uusok na parang dragon ang ilong ninyo. Kasi imbes na ang unahing imbestigahan, yun ng mga nakapangalan doon sa testimonya ng mga dating sundalo, mukhang itong 18 ex-soldiers pang mauunang maimbestigahan at baka makulong pa dahil nga sa kawalang katarungan ng justice system dito. Ba't sinabing walang katarungan ang justice system? No? Bakit sinabi agad na una, kung gusto nila na paimbestigahan agad sa Committee on Blue Ribbon Committee, ibahagi yan sa sistema ng ating hostisya. Di ba? Pero, kaugnay sa balitang ito, may hakbang kasi si Congressman Laila De Lima, may hakbang siya na legal na hakbang. Ang pagbasa nila, ito'y kulang umano sa sistema ng hostisya. Ibahagi ito sa sistema ng hostisya. Kung totoo talagang ang kanilang pinaghahawakan ay matibay na ebidensya, wala silang dapat ikakatakot kung dalhin ito sa korte. Di ba? Okay, tuloy natin. Ito sa ating bansa. Mabuti pa po ay panoorin ninyo itong balita mga kababayan Kasi panoorin muna natin bago tayo papasok sa punto por punto. na dito involved na naman itong si Junel si Delin. Ayan. Halatang halata na mainit talaga sila ni De Lima, no? 'Di ba? Binago naman niya. At yung propaganda noon during the time sa Tatay Digong nila, napaka matalik kasi kaibigan ni Eduardo Manalo, ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil naging ambasador si Eduardo Manalo sa mga OFWs during sa time ni Duterte. Ito po, panoorin natin ito mga kababayan. Ito. Mga panibagong reklamo ang inihain laban sa 18 nagpakilalang sundalo. So, asan ang sinabi dito na uusok na ang ilong dahil makapagsalita umano ng hindi mabuti dahil sa kakulangan ng justice system. Itong pagdala sa korte, bahagi ito sa sistema ng hustisya. Bakit sinabing kakulangan ng hustisya? Di ba?
kung ang kanilang hinahawakan ng mga ebidensya ay matibay, wala silang dapat kinatatakutan kaugnay dito. Mga dati umanong tauhan ni Zaldico at laban sa kasama nilang si Attorney Levito Baligon. Kabilang din ang perjury at cyber libel. Oh, lalo na, meron silang abogado. O, meron ba silang dapat katatakutan kaugnay diyan? Ha? Oh, so, dito pa lang, umiinit na ang dugo nila kay Congressman Laila De Lima. Na inihain ni Congresswoman Laila De Lima. Junel. Oh, so, yon. Lumabas na naman itong propaganda nitong si Tinig ng Karunungan, tinawag niyang Junel. How about kung ibalik sa kanila ang esyo, lalo na kay Senador Marcolita kaugnay sa kanyang asawa na may kaugnayan sa napaulat na mga diskaya. Ito ang dahilan kung bakit si Marcolita nakipagsagutan at nakipag-away sa nag-interview niya. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Pakinggan natin dahil ito daw umano na balita, uusok umano ang ilong ninyo pag mapanood ninyo ito. Sabi ni Tinig ng Karunungan, bakit uusok? Dahil sa kakulangan ng sistema ng hustisya. Bakit nagkulang ang sistema ng hustisya kung ang usaping ito ay dinala mismo sa korte? Sistema yan ng hustisya. Ano ba gusto nila? Bahagi yan sa hustisya. Okay. So, binigyan din sila ng pagkakataon na makasagot. Kaugnay dito, yun ang bahagi sa hustisya. Hindi yan kakulangan ng hustisya. Magkasamang dumating sina Representative Ayun, Laila no? De Lima at Father Flavie Villanueva sa Department of Justice. Nagsampa sila ng magkahiwalay na reklamong perjury laban sa 18 dating Marines na nagsabing nag-deliver sila ng pera sa ilang opisyal ng gobyerno mula umano kay dating Representative Zaldico. So kung nagsampa sila ng kaso, bahagi iyan sa sistema ng ating hustisya. Bakit sinabing kakulangan ng sistema sa hustisya yan? Tuloy natin. Sa pinagsamang sinumpaang salaysay ng mga dating sundalo, sinabi nilang inutusan sila ni Ko na mag-deliver ng mga maletang may lamang pera. Kabilang sa binanggit na nakatanggap ng pera umano, si De Lima. Mariin niya itong itinanggi. Sa National Bureau of Investigation naman, nag-file ng cyber libel complaint sina De Lima at Father Flavie laban sa abogadong si Levito Baligod na kasama ng mga dating sundalo. Since these are untruthful statements made in their affidavit, sworn affidavit, yung pinagsamang sinumpaang salaysay, signed and executed by these 18 So bahagi pa rin yan sa hustisya, di ba? Sa pamamagitan, halimbawa, si De Lima, patong-patong ang kaso niya. Nakulong siya. At meron pang isang broadcaster na INC na sino daw umano ang makipag-away sa INC, magiging katulad din ni De Lima. Pero ano nangyari ni De Lima? Di ba napatunayan na yung akusasyon na kanya talagang hinarap bilang bahagi sa ating justice system, napatunayang cleared siya. So, ibig sabihin, yung pagpunta nila sa korte ay isang bahagi iyan sa sistema ng hustisya. Pero noon nang sinabi ni Tinig ng Karunungan, meron talagang tinig na kawalan ng sistema sa hustisya daw. alleged ex-Marines ay nagpasya po ako na mag-file ng complaint affidavit for perjury kasi nga ako kasinungalingan. Alam nyo, mga kababayan, etong si De Lima, etong Flavie, ito yung pari na dating adik na So, totoo, dating adik si Father Flavie, pero nagbago na siya at naging pare. So, yung pagiging dating adik niya, ni Father Flavie, nakaraan yon. Dinaanan niya yon. Ang mabuting balita, siya ay
iniligtas niya yung iba pang mga, hindi lang si Father Flavi, meron pa akong kilala na paring exorcist na dating adik, pero naging exorcist na ngayon. Di ba? Pero dito, gusto nilang gibain ang pagkatao ni Father Abi sa nakalipas niyang mga pagiging dating adik na nagbago na siya. Oh. Pero ang pagdala sa korte, bahagi ito sa sistema ng hustisya. Hindi ito kawalan ng justice system na naunang sinabi niya. Ngayon ay isa sa mga nag-a-assist o tumutulong nga dyan sa paglilitis sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi So, hindi sang-ayon diyan ang Iglesia ni Cristo natural. Bakit hindi sang-ayon ang Iglesia ni Cristo tatag ni Felix Manalo? Dahil sa panahon ni Duterte, si Eduardo Manalo ay nagiging ambasador sa mga OFWs. So, ibig sabihin, nakinabang. Okay, tuloy natin. lang naman sila yung nagsampa ng kaso. May mga magsasampa pa ng kaso eh. Ang So, kung may magsasampa ng kaso, kung talaga namang hindi totoo yung sinabi nila, sila'y managot mismo sa hustisya. Pero kung totoo ang sinabi nila, bakit matatakot sila? Meron naman silang abogado, di ba? totoo, si Antonio Trillanes, etong si Trililing, di ba nag-post na Yan na. Trililing daw grabe talaga ito. Tatak na ba ito sa pagiging INC? Ating ipagpatuloy ito bukas mga kapatid dahil papasok na tayo sa punto por punto. Ako ang inatasan kasi sa punto por punto ngayon na magtalakay. Balikan natin ito. Ang pahayag nitong si Tidig ng Karunungan na isang kaanib ng INC. So pasok muna tayo sa punto por punto sa pagkakataong ito ha. Antabayanan ninyo dahil ako ang inatasan ngayon at meron tayong tatalakayin lalo na yung pagmamagic ng grupo ng Iglesia ni Cristo sa mga aklat katoliko na pinagputol-putol nila, diyan sila nabubuhay. Antabayanan. God. Amen? So, nire-represent ng Diyos yung pagpapatawad sa atin kahit gaano kalaki kasalanan mo, kapatid, kasalanan ko, kaya niyang patawarin yan. Pero, sino ba yung servant na yon? No? Yung alipin na nagre-represent na ito yung servant yung nagre-represent yung mga tao, lahat ng tao sinasabihan tayo na nire-refuse natin mag-forgive, na ayaw natin magpatawad kahit yung mga maliliit na kasalanan ng tao sa atin. Amen? Yun na exactly ibig sabihin yun. Lahat tayo sinasabihan, gusto nating mapatawad ang malaki nating kasalanan, pero ayaw natin magpatawad sa maliit na kasalanan na nagawa sa atin ng ating kapwa. Yun ang pinakamensahe dito. Gusto mo patawarin ka sa malaki mong kasalanan? Kung hindi ka naman nagpapatawad sa iyo, ang dami mong kagalit. Amen. Sa lahat ng nakikinig, talagang lahat to sinasabihan tayo. Kailan lang po, no? Maikwento ko lang sa pareho-pareho dito. Dahil naiisip ko kasi pag lingkod ka na talaga, medyo, yun nga, no? Isang signs na kay Lord ka na, madali ka na magpatawad. Sandali muna mga Kailangan kapatid, po talaga meron na kay Lord akong ka na. bidyong One of the main signs ipasok pa. of being with the Lord. May video akong ipasok. Nakalimutan ko. Sandali muna ha. Espiritu ay dapat nagpapatawad ka na. Madali ka na magpatawad. Amen? Kasama yon. So, iisipin mo ngayon yon. Kapag may naginawa sa iyo yung tao, may ginawa kasi yung Ayon boss na ko rin na mismo sa hindi mga ka ari. nais-nais. Ano po ba ang Kasi lang hindi katunayan maganda. o isa sa Ganito, akala katunayan nila ng hindi pagiging naman, no? tunay So, na may mga Kristiyano? ganun silang mga ano. Ang babasahin po parang namin sa inyo siyempre, isang aklat masasaktan na ka bilang pinamagatang tao. The Catholic Alam mo, and His Church later on, kanina sa lang, page kinausap ko 89 sa na siya. pagkakaliwat Kasi na po sa naisip ko Tagalog. yun eh. Pansinin niyo po ito. So, naisip mo na kay Lord Hindi ka. ko pinaniniwalaan ito. Sa lahat po na Niibibilang kita isa sa mga signs Kristiyano. na kay Lord ka na talaga. Malibang ikaw. Madali ka na dapat magpatawad.
Amen? Isa yun. Hindi ka pwedeng sasabihin mo na kay Lord ka. Pero hanggang ngayon, ang bilis mong magalit, hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakakapagpatawad. Amen? So sa lahat po na nakikinig ngayon, yun po yung mensahe sa atin. Hindi pwedeng dasalin mo ng dasalin yung Ama namin, no? Sumasalangit ka, sambahin nga lang, pasahan ka riyan mo, no? So hindi na lumudit sa lupa para sa amin, no? Patawan mo kami sa aming mga pagkakasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. So hanggang ngayon kung mayroon ka pang sa pamilya natin, sa asawa mo, sa lahat na nakikinig. 'Di ba may kasabihan nga, galit na galit ka dun sa tao samantalang siya, no, siya ang sarap ng tulog niya tapos ikaw hindi ka makatulog sa galit. Amen ba? Ikaw ay kumbaga sabi nga yung galit din nakakaano yun, 'di ba? Na kay Doc Willie Ong naalala niyo yung galit niya noon. So, yung pala din nakakasanhi din ng cancer. Bakit? Di nga tinapik natin noon sa lahat na nakikinig, itinapik natin 'yan, yung kasing galit nakakahina ng immune system, no? Kapag ka humihina immune system mo, madaling kapitan ka ng sakit. Yung pala yun. So kapag lagi ka nagagalit, yung mismong virus na darating sa'yo, napakadali. Bakit? Mahina immune system mo. So tama yung doktor doon. Kaya nung nangyari kay Doc Willie Ong yun, nung nagagalit siya na-stress siya doon sa mga nagbabas sa kanya, yun ang naisip niyang dahilan. Bigla siya nagka-cancer din. Bakit? Kasi humihina system mo, at mabilis kumapit ang mga cancer cells sa'yo. So paalala po sa atin lahat yan. So much better, ganito na lang isipin natin. Forgive, then forget. Para mismo si Lord, yung kasalanan mo, forgive din, sigurado, forget na rin ni Lord. Amen. Hello po. Naway gabayin tayo ng Banal na Espiritu ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and God bless po sa ating magta-topic ngayon. Walang iba kundi si Brother Wendell Talibong. Nandyan na po ba siya, Bro Jando? Back to Okay, you, thank you, Bro sir. Jando. Thank you sa iyo, Brother Angel. And then, nandiyan na po si Brother Wendell. So, ito po ibigay kay Brother Wendell para sa kanyang topic ngayong gabi na may kinalaman po sa TR. Okay? Brother Wendell from Uzami City. Good evening sa iyo, Brother Wendell. Good evening, Bro Jendo. Good evening sa ating mga kasama dito at sa lahat na maabot sa ating live streaming. Magandang araw, gabi, hali sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, muli na namang sasagutin natin punto por punto itong paggamit sa mga aklat katoliko ng grupo ni Felix Manalo kung saan sila'y nabubuhay nito matagal na. At kung hindi ninyo alam ito, siguradong mapauo kayo. Kaya nanyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay na i-share ninyo ang bidyong ito sa mga kapwang katoliko kahit na sa ANC para alam nila ang ganitong taktika ng mga ministro gamit ang mga aklat katoliko, mga kapatid. Tandaan natin na ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan. Lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Simulan na natin. Ito. Ayon na rin mismo sa mga pari. Ano po ba ang katunayan o isa sa katunayan ng pagiging tunay na Kristiyano? Ang babasahin po namin sa inyo. So imagine mga kapatid, mga aklat katoliko, ginagamit nila laban sa atin. Laban sa ating mga katoliko. At ito, lalo na ang aklat na luma kay Dr. Leslie Rumble, that Catholic Church, at ito ang kanilang ginagamit. Isang aklat na pinamagatang The Catholic and His Church.
Sa page 89 sa pagkakaliwat na po sa Tagalog. Pansinin niyo po ito. Hindi ko pinaniniwalaan ito. Niibibilang kita sa mga Kristiyano. Malibang ikaw ay makita ko sa loob ng Iglesia ni Kristo. Yari. Paano ngayon yung mga born again? Paano ngayon yung mga Baptist, Seventh-day Adventist, Jehovah na nagpapakilalang Kristiyano? At lalo na, paano naman ngayon yung mga Katoliko? Bakit? Kasi ayon pala sa stand mismo ng simbahang Katoliko, pagka ikaw ay wala sa loob ng Iglesia ni Kristo, tandaan niyo po yun, hindi sinabing loob ng simbahang Katolika. Pag wala ka daw sa loob ng Iglesia ni Kristo, hindi ka Kristiyano. Tanduridad Katoliko at aklat niyo mismo nagsabi niya. Okay. Dahil na nabasa nila, kung wala ka sa loob ng Iglesia ni Kristo, hindi ka Kristiyano. Ang tanong, yun bang aklat na mabasa diyan kay Father Rumble, mga kapatid, ay tumutukoy ba yan sa Iglesia na tatag ni Felix Manalo? Hindi. Ituloy lang pagbasa. Kung ano ang tinutukoy diyan. Malinaw na ang Kristiyano at Iglesia ni Kristo na sinabi na makita ninyo diyan ay walang iba kundi ang Iglesia Apostolika Katolika Romana. So dito pa lang, mga kapatid, mula pa noon, sa paggamit nila sa aklat na That Catholic Church, ni Dr. Father Leslie Rumble, ay inaagaw na nila pag nabasa nila ang salitang Iglesia ni Kristo. Dahil sinabi kasi na kung wala ka sa Iglesia ni Kristo, ay hindi ka Kristiyano. Yon ang mabasa. Ang punto dito, pag mabasa nila ang salitang Iglesia ni Kristo, abay, nilang aagawin na sila na ang tinutukoy sa pare. Meron ba kayong common sense dyan? Ang hindi nila sinasabi, mga kapatid, lalo na sa mga nakikinig, ay ang mismong aklat na kanilang ginagamit, isinulat yan patungkol sa simbahang Katoliko. Ibig sabihin, ang kabuuang paliwanag ni Reverend Father Leslie Rumble, malinaw niya yun ay kaugnay sa simbahang Katoliko na tinutukoy siyang Kristiyano, siya ang Iglesia ni Kristo. Sapagkat ang pahayag ni Father Rumble ay isang depensor ng simbahang Katoliko at sa naturang pahina, wala kayong mabasa na ang tinutukoy na Iglesia ni Kristo diyan ay kang Felix Manalo na naitatag noong 1914 sa Punta Santa Ana, Manila. Kaya ang nangyari, mga kapatid, ginagamit ng INC ang aklat Katoliko. Ngunit pinuputol-putol nila ang konteksto para palabasin na laban ito sa simbahang Katoliko. Samantalang kapag binasa natin ang buong paliwanag, lalo na ang aklat na ginagamit nila, abay, napatunayan na ang tunay na Kristiyano ay ang simbahang Katoliko. Ginagamit. At ito'y kadalasan ginagamit nila sa mga debate. Itong aklat na ito. At pakinggan natin sila. At kapag binasa po natin ang That the Catholic Church, Rumble by Dr. Leslie Reverend, noong 1954 sa pahina 69, ganito ang nilalaman sa wikang Pilipino na po. Walang iglesyang makatatawag sa kanyang sarili na Kristiyano kung ang mga aral nito ay hindi naayon sa mga ebanghelyo. Iyan ay totoo sapagkat ang mga nilalaman ng ebanghelyo ay totoo
lahat ng kanilang itinuturo ay dapat makasama sa pagtuturo ng alinmang iglesia nagsasabing siya ay Kristiyana. Mismo ang pahayag ng mga otoridad sa simbahang Katoliko. Yes, wala tayong tutol dahil otoridad ng simbahang Katoliko. Ang problema lang mga kapatid, daming nabiktima sa maling akala dahil inaangkin, nagiging squatter sila sa anumang nakasulat sa Aklat Katoliko. Kaya mag-ingat sa ganitong modus. Pansinin po ninyo yung sinabi po nila, no? Wala anyang iglesyang makakatawag sa kanyang sarili na siya'y Kristiyano kung ang mga aral daw nito hindi naaayon o kasang-ayon sa mga ebanghelyo. Iglesia Katolika, bagsak ka agad kasi pangalan pa lang, hindi na pasado. Kasi Paano hindi pasado ang pangalan ng Iglesia Katolika kung mismo, mga kapatid, ang kanilang kasama sa INC, ito ang sabi. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Yun po ang paglitaw ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. O, galing mismo sa kanilang kasama yan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, sa pasimula, iyan po ang Iglesia ni Kristo. Paano hindi papasa na ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana, pinatunayan niya at hindi daw umano ito na itatag. Kung hindi ito na itatag, so bagsak na naman ang kanilang sinabi na si San Ignacio ang nagtatag. Balikan natin si Sinita. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Yun po ang paglitaw ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po yan natatag bilang pasimula ng organisasyon. O, hindi natatag bilang pasimula ng organisasyon. Kaya dito pa lang mga kapatid, bagsak na ang argumento nila na ang simbahang Katoliko, umano'y, tinatag ni San Ignacio. Hindi pala na itatag. Ito pala'y unang Iglesia ni Kristo. So kung unang Iglesia ni Kristo, etong gumagamit ng Iglesia ni Kristo kahit sa mga aklat Katoliko, bagsak na. Pero ang problema dito, ulitin natin mga kapatid, sila ba'y Iglesia ni Kristo? Aba, balikan natin ang kanilang Pasugo Magazine, oh. Ito, Pasugo Magazine. Nobyembre 1951, pahina 4, ni Leopoldo Aguilar, sa unang paragraph, ang Iglesia ni Kristo ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglingkod ng tao sa Diyos. Ang tanong, sino ba si Kristo? Ba't naging Kristo? Okay, tuloy natin. Kaya, kung sabihin nila, wala sa Iglesia ni Kristo, hindi Kristiyano, ano pa kaya? Kung ang dinala niyong nakasulat sa Pasugo Magazine, Iglesia ni Kristo, hindi Kristiyano. Tuloy natin. hindi sila Iglesia ni Kristo eh. Paano nga ba makikilala ang tunay na Iglesia ni Kristo? Oh, paano masasabing hindi tayo Iglesia ni Kristo? Totoo ba yan? Balikan natin si Sandoval. Ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan. So, ito ang dating Iglesia ni Kristo. Kaya, ang tunay na Iglesia ni Kristo ay makilala sa mga palatandaan, one Holy Catholic Apostolic Roman Church. Galing misa yan mga kapatid. Oh. At hindi totoo na tinalikuran na ng Katoliko ang Iglesia ni Kristo. Bakit? Sa aklat Katoliko na palaging ginagamit nila at ini-squat na naman nila ang Church of Christ, hindi sila ang tinutukoy dyan, Fundamentals of Catholic Dogma, sa pahina 270, ito ang mabasa natin. In the encyclical Mystici Corporis, 1948, Pope Pius XII declared, to describe this true Church of Christ,
which is the Holy Catholic Apostolic Roman Church. There is no name more noble, none more excellent, none more divine than the expression, the mystical body of Jesus Christ. Asan ngayon ang sinabi nila na tinatalikuran na natin ang Iglesia ni Cristo? Mali. Dahil kung tingnan natin ang kanilang Pasugo Magazine, even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Pasugo Magazine, July-Agosto 1988, page 6. Napakalinaw yan mga kapatid. Even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Tuloy natin. So, ayon na rin mismo sa mga pare. Ano pong kasunod natin babasahin? Ang aklat po Napansin ninyo mga kapatid, may sistematiko sila na paggamit sa mga aklat Katoliko. May sistematiko silang pandaraya sa publiko. Pang-aagaw sa pangalan para lang ilapat sa iglesyang tatag ni Felix Manalo. Tuloy natin. ng Father Smith Instruct Jackson ni Reverend John Francis Knoll at pinagtulungan ni Reverend Lester Palion sa 1953, page 35 to 36. Ang Iglesia ni Cristo ngayon sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan, nang ito ay maglingkod sa mga tao sa pamamagitan ng 12 apostol. Sa iglesyang ito, ang lahat ay nananagot na umanib upang maligtas. Yaong mga taong sa kapabayaan ay hindi nakilala ang iglesia o nakilala man ito ay tumangging umanib dito, ay hindi maliligtas. Ano kaya nila hihilutin ulit yan, Kuya Robin? So, gamit nila ang aklat Katoliko, paano daw hihilutin? Ha? Pero dito, bistado sila mga kapatid. Paano nila hehelotin ang harap-harapang pang-squat nila sa katotohanan? Bakit? Ginamit nila pahina 60. Ituloy lang natin sa pahina 61. Ito po mga kapatid. Paano daw umano? Katolika po ba? At ito ba ay tunay na iglesia ni Kristo ngayon? Babasahin po namin. Sandali muna. Bago yan, babasahin nila. Isa namang aklat, pero isang harapang pandaraya. Bakit pandaraya? Mamaya, makita ninyo. Balik muna natin ang pahina 60 na binasa nila at pahina 61. Tuloy lang natin. Ito, nakita niyo mga kapatid. Ito ang binasa nila. Una, sa 60. The Church of Christ today must be in nature, in power, in teaching, what it was when it served men through the 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who, do doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, or knowing it, refuse to join it, cannot be saved. Hanggang dyan lang sila. Pagkatapos, kung hindi ka aanib sa Iglesia ni Cristo, hindi ka maliligtas, lumundag sila sa konklusyon, kailangan ka maging Iglesia ni Cristo para ikay maligtas. Pero sino bang Iglesia ni Cristo tinutukoy diyan? Ituloy lang natin mga kapatid. Ito, nakita nyo sa TV screen. The Catholic Church is the ordinary means of salvation. The Sacred Synod turns its attention first to the Catholic faithful, for Christ made present to us in His body, which is the church.
is the one mediator and the only way of salvation. However, therefore, knowing that the Catholic Church was made necessary by God through Jesus Christ, would refuse to join it or to remain in it, would not be saved. Yun ang mabasa sa aklat na ito. Napakaganda. Pero nang napasa kamay nila, nakasulat sa pasugo, ang biktima sa maling akala na iyo'y tumutukoy sa Iglesyang Tatang ni Manalo. Tuloy natin. Ang Iglesia Katolika po ba? At ito ba ay tunay na Iglesia ni Kristo ngayon? Babasahin po namin Aklat Katoliko pa rin. Pinamagatang Spirit of Catholicism, sinulat ni Adam Carl sa pahina 2. Tinatanggap naming mga Katoliko kapag karaka nang walang anumang ikahihiya, bagos ay may pagmamalaki na ang Katolisismo ay hindi maaaring ihambing ng ganoon na lamang at ganap sa unang Kristyanismo ni maging sa Ebanghelyo ni Kristo, kung paanong ang malaking punong ensina ay hindi maaaring itulad sa maliit na butil. Ayan. Umamin man, Kuya Robin, inamin nila mismo. Tinatanggap-an niya naming mga Katoliko nang walang anumang ikahihiya. Bagkus ipinagmamalaki na ano yun? Na ang Katolisismo raw hindi maaaring ihambing sa unang Kristyanismo. Bagsak sila doon sa sinasabi nung aklat na binasa po natin kanina. Yan ang maling akala nila. Bakit? Una, totoo talaga na nakasulat yon mga kapatid. Totoo. Pero alam nyo, pag pinutol ang konteksto, anong sabi ni Marcoleta? These are deceptively altered contents created through basic editing techniques. May appear simple, yet their consequences are profound. With nothing more than selective splicing, omission, or rearrangement, narratives can be distorted. O yan, narrative can be distorted. Bakit? Tingnan niyo. Ang mabasa diyan, nakasulat talaga. We Catholics acknowledge readily without any shame. Ito ang binasa nila. Pero napansin nyo ba mga kapatid, na ang tinutukoy diyan ay ang butil na naging malaking puno. Na ang puno di na makilala sa pinanggalingan nito na butil. Pero ang puno ay nanggaling talaga sa butil. Pero yung sinabing tanggap talaga ng Katoliko na hindi na sila makilala noon sa primitive church. Napansin nyo ba ang page 3? Tingnan nyo ang page 3 mga kapatid. May mabasa diyan. Oh, nakita ninyo? That Catholicism is ever the same yesterday and today. Oh. So asan ngayon ang sinabi nila na hindi na ang Katoliko inaamin na hindi na umano makilala sa primitive Christianity? Napakalinaw ang konteksto diyan. Nang isinulat na we Catholics acknowledge readily without any shame, ni with pride, that Catholicism cannot be identified simply and wholly with primitive Christianity, nor even the gospel of Christ. Ginamit ito ng INC para bang inaamin daw ng Katoliko na ang Katolisismo ay hindi na makilala sa unang Kristyanismo. Ngunit, kung tingnan natin ang konteksto, nilihis nila mga kapatid ang konteksto sa paliwanag ni Father Carm Adam sa aklat niya ito. Dahil ang binanggit niya tulad sa isang butil o isang binhi na simula umano sa maliit ito, ngunit
habang lumipas na ang panahon, lumago ito hanggang naging malaking puno. Ibig sabihin, ang simbahang Katoliko ay nagde-develop, lumago sa pagpapahayag ng pananampalataya. Yun ang tinatawag na fundamentally the same. Ano yung fundamentally the same? Tulad sa bata. Ang bata pag malaki na, di mo makilala noong siya ay maliit pa. Pero yung lumaki na, alam natin na galing talaga siya sa bata pa na lumiit siya. Ganon din ang simbahang Katoliko. Galing sa butil ng mga apostol, ngunit ito'y lumalaganap. Roma Kapitulo 1, 7-8, Hepestis homon katangilitay en holo tokosmo. Pero iniwasan nila, ang pahina 3. Catholicism is ever the same, yesterday and today. Ibig sabihin, pareho pa rin ang pananampalataya. Kahit ito ay lumago at naging mas malinaw at sa paglipas ng panahon, lumalaganap, ito ra ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga katuwid, ang ginawa nito mga INC sa pagputol-putol nila sa sipi, mga kapatid, yun ay coat mining upang magmukhang iba na ang ibig sabihin sa aklat ng Katoliko. Samantalang, sa tunay na konteksto, mga kapatid, pinatunayan sa pamamagitan ng aklat ang pag-unlad sa parihong pananampalataya ng simbahang Katoliko na itinatag ng ating Panginoon Hesukristo na kung balikan natin mismo si Sinita, amidadong aminado, Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Yun po ang paglitaw ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po yan natatag bilang pasimula ng organisasyon. Talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Ngayon, kung ang tanong ni Talibong, mababasa ba sa Biblia? Mababasa ba sa Biblia na sa pasimula, ang Iglesia Katolika, Iglesia ni Kristo? Literal po, wala. Yan po ay naganap sa pamamagitan ng hula. Nako, naganap sa pamamagitan ng hula. So, totoo talaga ang sabi, mga kapatid. Ang isda ay mahuhuli sa sariling bibig. Tuloy natin. Na ang tunay na iglesia ni Kristo dapat ang aral na itinuturo kasang-ayon ng mga turo ng mga apostol. Ano-ano po ang ilan sa mga aral ng Iglesia Katolika na hindi kasang-ayon ng Ebanghelyo o aral ng mga apostol? Atin sa Aklat ng Buhay Katoliko na isinulat ni Gerald Linsen, 1962 sa pahina 189. Tunay na sa banal na kasulatan ay hindi tayo makakatagpo ng malinaw na talata na tuwirang nagpapatunay sa pagkakaroon ng purgatory. Naman nakasulat, purgatory, Tagalog, pagkatapos English, purgatory. Purgatorio ang nakasulat yan. Bagsak sila. Bagsak daw umano. Pala nga sa purgatorio. Kuya Siriak, baka naman purgatorio. So, bagsak daw umano, buhay Katoliko. Ito ang binasa nila, mga kapatid. Pansinin ninyo, Pansinin ninyo, paano pinutol nila? Ito, tunay na sa banal na kasulatan ay hindi tayo makatatagpo ng malinaw na talata na tuwerang nagpapatunay sa pagkakaroon ng purgatorio. May karugtong diyan. Yung talaga, INC talaga kayo, incomplete. Ito, ang pagiging nasasaad sa banal na kasulatan na matatagpo, na nagpapatunay sa purgatorio ay ang ikalawang Makabeo, Kapitulo 12, versikulo 46. Napansin niyo, mga kapatid? Ganyan sila. Ginamit nila yung mga napakaluma ng aklat Katoliko.
sa kanilang kasalukuyang pangangaral mula pa sa panahon ni Felix Manalo. Uy, nakabiktima talaga ng maraming mga innocent. Kaya ulitin ko, i-forward ninyo ang bidyong ito sa mga kapwa Katoliko kahit na sa mga INC na nadala. Baka magamit nila ito na batayan sa saliksik ng katotohanan, mga kapatid. Ano pa na aklat Katoliko? Lang yung wala sa Biblia. Dito po sa aklat na pinakilala na namin kanina, sa aklat na ito, ang Iglesia ni Cristo, iba't ibang sekta protestante, sinulat po ng isang pare sa pahina 83, ang pananalitang misa ay hindi matatagpuan sa Biblia. Yan pa naman ang pinaka pagsamba nila, yung kanilang misa. Yun palang pananalitang misa, ano pong inamin nila? Wala sa Biblia. Sa mga hindi na naman aral ng Biblia yan. Oh, yan. Inamin nila, wala sa Biblia. Oh, kaya, hindi aral sa... ipakita ko sa inyo, mga kapatid, paano minajik nito mga ngaral sa INC ang nakasulat na ito. Ito, pansinin ninyo. Screenshot ninyo dyan. Ito ang nakasulat sa pahina 83. Sinabi rin nila, hindi yan pahayag ng pare. Sa mga INC yan na pahayag, kaya sinabi rin nila na ang misa ay hindi matatagpuan sa Biblia. Ito'y hindi totoo. Oh, yan. Ang binasa nila, ito lang mabasang, ang pananalitang mesa ay hindi matatagpuan sa Biblia. May karugtong. Ngunit, ang katunayan ng mahal na mesa ay natatagpuan. O, napansin ninyo? Hindi talaga sila matakot, ano? Nagawin nila ang pagputol-putol sa mga aklat Katoliko. Pagkatapos sabihin, inaamin ng otoridad Katoliko, mga kapatid, na yun palang aral nila na misa ay hindi matatagpuan sa Biblia. Ulitin ko, ano ba ang argumento ni Marcoleta kaugnay diyan? Pag pinutol-putol mo, anong sabing Marcoleta? These are deceptively altered contents created through basic editing techniques. May appear simple, yet their consequences are profound. With nothing more than selective splicing, omission, or rearrangement, narratives can be distorted. Nako, yun na. Yung pagputol-putol, narrative can be distorted. Ganon yun. Kaya, napansin kaya ni Marcoleta na yung inaniban niyang sikta, matagal nang ginawa ang ganitong uri ng pangangaral? Tuloy natin. Ano pa pong aral ng Iglesia Katolika ang wala sa Biblia? Yan po. Sa aklat ng Discourses on the Apostles' Creed, page 16, ikinikintal natin sa ating noo ang tanda ng krus. Ang mga kaugaliang ito ay hindi ipinag-utos ng formal ng batas ng kasulatan. Yun anyang tanda ng krus. Ang mga kaugaliang ito, sabi po nila, hindi ipinag-utos ng formal ng batas ng kasulatan. So, ganon sila. Kumuha lang ng bahagi, iniwasan na ang karugtong. Bakit ano po ba ang nakasulat sa Discourses of the Apostles' Creed? Ito ang binasa nila, mga kapatid, Napansin ninyo? Ito. May bahagi sa paragraph na yan, sa huling bahagi, before ang meaning of the cross, makita ninyo. Ito binasa nila. These practices are not commanded by a formal law of Scripture. Yun lang ang binasa nila. Pero iniwasan nila yung but. But tradition teaches, custom confirms him. Faith observes them. Yun ang iniwasan nila sa aklat na ito. Naku, grabe talaga, no? Nang ginamit nila itong aklat na ito, mga kapatid,
Ha? Sa Discourses of the Apostles' Creed, iniwasan nila na pati sa tradisyon daw umano, pinatunayan yung pag-antanda ng cross. Malinaw naman sa Biblia na hindi lang Biblia ang nakasulat sa Ikalawang Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 15, merong ipatanggap tradisyon din. Kung hindi sila sang-ayon ng tradisyon, halimbawa ang INC, di ba, nagdiwang kayo ng birthday, bawat mga miyembro, kahit sa founder ninyo. Biblical ba yan? Di ba, tradisyon yan. Oh, nagdiwang kayo. Tradisyon yan. Magkasal kayo, gumagamit kayo ng singsing. Asan sa Biblia yan? Sumusunod kayo ng tradisyon. Di ba? O, kaya, yung sabi nila na inaamin, ayon mismo dito, ng simbahang Katoliko, na hindi yan, no? Hindi daw umano sa Biblia. Pero kung tingnan natin ang mabasa, sandali may bahagi dito sa Ezekiel. Ito sa Ezekiel Kapitulo. May binasa ang ministro nila. Ito mga kapatid, Ezekiel. Na ang gawin ni Pinky Lacson, sandali, ipatawag sa Senate Sandali, Blue Ribbon Committee Ganito. hearing, yung dating Yung paggamit nila sa ito pala. Ito. So ay salin at meron po ito, may nihil obstat ni Baltasar at may re-imprimatur ni Jaime Cardinal Sin. Ito po yung mababasa natin. Pakinggan natin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, lumibot ka sa lungsod, lumibot ka sa Jerusalem, at tatakan mo ng krus ang mga noo ng mga taong humihibik at umiiyak, dala ng lahat ng kasuklam-suklam na bagay na ginagawa sa loob ng lungsod. Nako! At kung ituloy yan, yung walang tatak, kandidato sa patay ayon sa Biblia binasa ni Ramel Parba. So ngayon, delikado pa? Mga kapatid, okay, tuloy natin sila sa paggamit sa mga aklat Katoliko. Ang tanong ko po ito, Kuya Siriac, ang tanong ko ito, baka naman kapag nag-antanda sila ng krus, ay magiging banal sila at magiging karapat-dapat sila kapag gumamit sila ng krus na sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Di ang pasagutin po natin yung aklat nila rin mismo. Ano ba ang nangyayari sa mga nag-aantanda sa noot kanang kamay? Ito na may ibang paraan sa deception, mga kapatid. Sa aklat Katoliko, ano daw mangyayari sa mga nag-antanda ng cross? Kaninong kampon ba sila? Kaninong kampon daw? At ito ang ginagamit nila, Pasyon Candaba. Ayon na rin sa kanilang pari, sa kanilang aklat. Ayan, paano po babasahin natin, Kuya? Pasyon Candaba ni Anaceto de la Merced, page 207, ipag-uutos magkintal sa noo o kanang kamay, sukat pagkakakilalanan na sila nga kampong tunay nitong anti-kristong hunghang. Kuya Robin, nababanal po ba sila pag nag-sign of the cross sila? Hindi po, sapagkat antikristo na, kalaban ni Kristo, hunghang pa. Okay, pakita natin mga kapatid. Ang binasa ba nila ay may kaugnayan sa pag-antanda ng cross? Hindi. Ito'y sinipi galing sa Revelation. Walang mabasa dito na pag-antanda ng cross. Tingnan niyo. Itong binasa nila. Pag-uutos, magkintal sa noo o kanang kamay. Pansinin, sa English or,
Ibig sabihin, saan man. Noo, hindi. At ang ginamit yan, kanang kamay. Sukat pagkakilalanan na sila nga kampong tunay nitong antikristong hunghang. Ngayon, asan ang pag-antanda ng cross diyan? Diba? Yun ang taktika nila para madaya mga inosente. Maling pagbasa at matinding pandaraya gamit ang pasyon ng kandaba, mga kapatid. Oh, matinding pandaraya yan. Yung ginawa ng INC, ginamit nila ang pasyon kandaba, pahina 210, at ayon sa kanila na ang pahayag daw, sinabi daw sa nakasulat dito na ang pagtanda ng cross ay gawa daw ng antikristong hunghang. Wala naman tayong mabasa. Ngunit kapag binasa natin sa aktwal ang nakasulat, mga kapatid, wala namang ganitong direktang pahayag na ang sign of the cross o pag-antanda ng cross ay antikristong hunghang. Ang tunay na nakasulat, nabasa na natin, ipag-utos magkintal sa noo o kanang kamay, sukat pagkakilalanan na sila nga kampong tunay nitong antikristong hunghang. Malinaw na hindi tumutuko yan sa pag-antanda ng cross. Bakit? Ang pag-antanda ng cross ay ginawa yan sa noo, sa pamamagitan ng kanang kamay, sa noo, at sa dibdib, at sa balikat. Samantala, ang binasa nila dito, sa aklat na ito, magkintal sa noo o kanang kamay. Ang English ng o ay or. Ibig sabihin, saan man ito? Sa noo man o sa kanang kamay? So therefore, hindi yan tumutukoy, mga kapatid. Hindi yan tumutukoy sa pag-antanda ng cross. Kaya, yan pa lang, nakilala na ninyo ang mga ginagawa nila na kung hindi ninyo pag-aralan mabuti ang ating pananampalataya, delikado, matangay kayo sa ganitong estilo ng modus nila. At tandaan natin na ang kasinungalingan, pag palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang talaga ang kaalaman. I am Catholic, I am the gospel.